So ang pag-uusapan natin ngayon ay Leviticus, leading with holiness. No? Leviticus, we'd like to say this is actually the third book of the Bible. This is part of Pentateuch. Naalala nyo yung Pentateuch, yung first 5 books na sinulat ni Moses, no? Believed or traditionally authored by Moses. Now, ang book of Leviticus basically ay this was an occurrence when the Israelites coming from Egypt, naalala nyo, lumabas sila sa Egypt, ngayon nandun na sila sa Mount Sinai. So, ang buong pangyayaring ito ay nasa campus sila ng Mount Sinai. Okay? Now, this is actually the records of laws, nakuha nyo, and how they are going to do the sacrifices, the feast, and even yung tabernacle, no? Pinag-uusapan dito yung mga functions ng mga priest. Parang ito ay naging manual, so that the whole Israel will have an instruction on how they are going to live a covenanted people for God. Nakuha nyo? Kasi meron silang covenant relationship, and this relationship is with the holy God. Nakuha nyo? Dahil napakabanal niya, and so therefore God has to give them instruction, specific instruction, so they will be able to live a holy life. Why? Because God is holy. Okay? Now, this is the structure in a glance. Kung titingnan natin yung buong chapter ng yung buong libro ng Book of Leviticus, ito yon. So, ang chapter 1 to 3, pinag-uusapan dyan yung sacrificial system, and basically in 3 parts. Yung sacrificial system ng priestly ministry. Yan, makikita nyo ang mga sacrifices, yung iba-ibang klaseng offerings or sacrifices were written in chapters 1 to 7. Tapos sa chapters 11 to 16, dito naman yung mga rules. Paano tayo maging pure o paano maging pure ang Israel in the presence of God. So pinag-uusapan doon yung ritual purity and impurity, yung mga dapat kainin at hindi dapat kainin, yung mga paghuhugas na yan, pagiging malinis. At sa chapter 8 to 10, pinag-uusapan dyan yung tabernacle and priesthood. So all about tabernacle and priesthood were written in those chapter, and part of those were written in chapter 24. Sa chapter 24, 17 naman to 27, ito yung yung holiness, quote-unquote, code. Ethical and moral laws, detailing how Israel is to live as a set apart. And basically, the Lord is telling them to live a holy life that is according to His will. So, sa bandang huli, pinag-uusapan yung mga feast at yung mga banal na panahon. So, ang Panginoon mismo ang nag-institute ng mga piyesta sa Bible, mga feast ang tawag natin. Now, as you can see, this is a picture or illustration of the tabernacle. Very important yan. Kasi yung tabernacle sa Exodus ginawa na. Pero may mga ceremonies or rituals that the Israelites, specifically ang tawag natin ay yung mga Levites. Kailangan nilang makabisado ito, kailangan nilang ma-perfect ito kasi ito yung kanilang ministration o ministry na gagawin para sa buong Israel. Now, ano ang core purpose ng Leviticus o theme? Well, basically, highlighted dito ang tatlong malaking bagay. Number 1, yung holiness. Throughout the book, you will see highlighted actually the holiness of God. You will always read the word, I am holy, so be holy. You shall be holy for I am holy. Yan, paulit-ulit yan. Pangalawa, yung atonement o yung pagliligtas. Through sacrifices and rituals, this is, you will see God provides a way so that
the people of Israel will be forgiven and will be purified and restored to purity. Nakuha nyo? And all of these sacrifices and rituals were actually type or pictures of the coming Lamb. Actually, lahat ng marami dito actually, hindi man lahat, marami dito ay nagpapakita, nag-i-illustrate nung ministry na gagawin ni Jesus pagdating niya sa New Testament. Nakuha nyo? Now, pangatlo, makikita din dito na malinaw throughout the book that God's intention is primarily He wants to dwell in the community of people who fear Him. Ang Panginoong Diyos mismo, siya mismo ang gumawa actually ng mga steps so He can live where? In His people, with His people actually. Nakuha nyo? So, these laws enable Yahweh to dwell among His people in the tabernacle. Kaya niya tinabuo yung tabernacle. Of course, maintaining both rituals and moral purity. Okay, let's remember what happened sa Exodus. Sa Exodus, God delivered the whole Israel. Naalala nyo, nailabas na ang buong Israel. And now, after, basically, yung deliverance nila sa Egypt, yung salvation nila from Egypt actually, it's a picture of the salvation of every believer, every Christian. Nakuha nyo? Tayo ay niligtas. Then you will notice, after that, when they are already in the Mount Sinai, kung nasa Mount Sinai na sila, this is actually 50 days after. 50 days after their salvation, then eventually, the law was given. When we say the law, this is the whole law. Kasama niyo yung 10 utos, yung mga rituals, yung mga pamantayan, paano maging malinis. Lahat ng yun, ang tawag natin doon ay law. Yung law were given after 50 days. So, anong ibig sabihin nito? Yung law, yung pagsunod sa batas, hindi yun ang naging dahilan para sila iligtas sa Egypt. Nakanyo, niligtas muna sila, pagkatapos silang maligtas, then they were now actually commanded to obey. They are actually expected to obey the law. Nakanyo? Ganon din sa ating mga Kristiyano. Parang tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo naligtas dahil sa batas o pagsunod sa utos. Nakuha nyo, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Pero, dahil tayo ay naligtas na, tayong mga mananampalataya, ang inaasahan na sa atin ng Panginoong Diyos ay, sumusunod na tayo sa kalooban niya. So, ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa pagsunod sa utos, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. However, dahil tayo ay ligtas na, inaasahan ng Panginoong Diyos na tayo ay susunod na. Aaralin natin ang kanyang mga salita at susunod tayo sa kanyang kalooban. So that's basically the picture, no? Yung picture ng deliverance actually ng Israel from Egypt is a picture of a Christian life today. Nag-guess niyo po ba? Okay, now, we were saying that the law, ito, gusto kong bigyan ng emphasis ito. The law was not given to save, which means that we cannot be saved by obeying the law. Obeying the law is our response to the salvation which were given to us by God. Okay, I hope maliwanag yan sa atin. So, what are the impressions that we can get from reading the book? Pag binasa niyo yung buong Leviticus, ito yung mga impressions actually na makikita niyo. Number 1, imposible. It is almost actually impossible to approach God. Kasi sa sobrang dami ng rules and regulation na binigay, hindi natin alam. I don't know about you. Kayo, kabisado niyo ba yung 10 utos ng Diyos? Yung 10 talaga? Ako ang tagal kung hindi ko kabisado talaga yan. Eventually, napilitan akong kabisaduhin kasi ginagamit ko na ngayon sa evangelism. So yung 10. Pero yun lang, ang dami pang mga rules and rituals na nakasulat sa Leviticus na hindi ko alam. Yung mga Levites, they were actually expected, no? Yung mga priests at Levites, they were actually
expected to memorize all these things kasi yun ang kanilang trabaho throughout their life. Nakuha nyo? So only the Levites could learn all of them. Therefore, we should be thankful that we Christians can now come actually to the throne of God directly through Jesus Christ. Kasi dati ang hirap yan, tayo mga gagawin at hindi ka dapat magkamali doon. Kasi pag nagkamali ka, hindi tatanggapin ni God. Pero tayo ngayon as Christians, andali, we can come to the throne of God, and that is through the Lord Jesus Christ. Di ba? That is something that we should be very thankful of. Number 2, impressions. It took a lot of expense to come before God. Dati, sobrang magastos. Napakagastos para ikaw ay makalapit sa Diyos. Bakit? Kasi kailangan mo ng mga hayop na susunugin. Burnt animals and bloody deaths. Similarly, it was very expensive for Jesus Christ himself to sacrifice himself actually. But he did it once and for all. What else? What impressions can we get from the book of Leviticus? Letter C, there are so much written about unclean food. Maraming mga nakasulat doon sa mga maduduming pagkain. Well, I would like to reiterate. Basically, ang book of Leviticus is a book of law written by Moses for the Israelites, for Israel. Para makasunod sila sa Panginoon. Although tayo mga Kristiyano, marami tayong mga matutunan ditong spiritual principles o biblical principles. Pero you have to understand yung mga utos dyan ng pagkain at paglilinis. Basically, they were addressed to the Israelites. So unclean people and unclean houses in this book of Leviticus, suggesting to us that there are far more sins around us than we realize. For example, we should avoid certain friends or food that causes gluttony, etc. We need the Holy Spirit to help us discern what we should or should not do daily in order to live a life pleasing to God. Yung mga binabanggit actually doon na mga maruruming, yung hindi mo pwedeng hawakan yung taong may sakit na ganito, marami. Ang general implication nun sa atin, tayo bilang mga Kristiyano, maging maingat din tayo sa pakikasalamuha sa kung kanino man. Kasi pwede talaga nilang ma-impluwensyahan tayo para tayo, yung kabanalan natin ay madumihan. Nakuha nyo? So those are general implications. Now, in the book of Leviticus, there are five offerings that the Israel had. And these offerings actually are required for everyone to bring to God. Nakuha nyo? Tapos, itong burnt offering na to, hindi na natin ito ginagawa kasi nga, kompleto na ni Jesus. However, ang implication nito, may Christian implication yun sa atin. Bilang mga Kristiyano, may Christian living, implication yun sa atin. Like halimbawa, yung burnt offering. Teka let me get my meron ako rito ayan. Okay. Basahin ko sa inyo yung burnt offering. Basically, yung burnt offering are given to God as a consecrating the person that comes to God. Meaning to say, nililinis. Okay, let's go to this one. Yung basic, These are the 5 offerings. Okay, 5 offerings that every Israelites need to do actually. Una, yung burnt offering. Yung burnt offering actually are given by Israelites so that their sins will be forgiven. Nakuha nyo? Meaning to say, ang kasalanan nila malinis. By the way, ang ginagawa doon ginagawa po doon sa hayop, pag sila po ay mag-aalay,
Bago po patayin yung ano, yung animal, yung lamb o kaya yung bull, yung pong nag-alay, lalapit po dun sa animal. Tapos ano po, ililehan siya sa ulo. Ililehan yung tao sa ulo yung hayop na kanyang iaalay bilang handog na susunugin. Tapos doon po, sasabihin niya, i-confess niya lahat ng kasalanan niya. Parang ang nangyayari po, parang when the person confesses his sin, parang inililipat niya, no? That's the picture. Kino-confess niya, and so therefore, yung kasalanan niya, quote and quote, nililipat doon sa hayop, pagkatapos doon yung hayop na yun ang susunugin. Nakanyo? So, anong implication niyan sa ating mga Kristiyano? Of course, hindi na tayo nagsusunog ng mga hayop ngayon. Kasi nga, once and for all, Jesus Christ was sacrificed for us. But, today we are actually asked in Romans chapter 12 verse 1 to offer our bodies as living sacrifices. So Christians now are to offer our bodies ourselves holy to God, consecrated, banal. Nakuha nyo? So yun ang significance. Yun yung unang offering na ginagawa ng mga Israelita. Okay, pangalawa, yung tinatawag na meal offering or ang tawag natin dyan ay grain offering. Okay? Now, ang grain offering, this was actually we call it a meal offering of fine grain and white powdered grain. Meaning to say, kumbaga sa atin ngayon, yung mga harina. Ginawang harina. Nakuha nyo, kahit nung time pa nila, may harina na. Ngayon, ang ibig sabihin ng nung meal offering, it implies actually holiness. Nakuha nyo? Holiness and purity, meaning to say, when we approach God, we're actually declared holy, and we have to pursue purity and holiness. Now, mapapansin nyo, kung binasa nyo yung Leviticus, mapapansin nyo na ang olive oil was added to the grain. Binubuhos dun sa grain, and that symbolizes grace and anointing. Okay? Tapos, meron ding frankincense. Isa sa mga ino-offer, sinusunog kasama nung grain, ay yung frankincense. And this actually is a sweet fragrance. Yes, sweet fragrance when the grain is burnt. Pag sinunog yung yung wheat, yung mga butil, pag sinama yung frankincense, mabango siya. Nakuha nyo? Anong ibig sabihin nun sa ating mga Kristiyano? Well, this means that Christian should offer our service. Tayo, sa ngayon, ang implication niya sa atin ngayon, ang ibig sabihin niyan, tayo mga Kristiyano, dapat i-offer natin kay God yung ating paglilingkod, service. As pure. Nakuha nyo? As we have been consecrated. So matapos na tayo ay banalin, pinatawad, inalis yung ating mga kasalanan dahil kay Kristo, dapat ang maging tugon natin ay maglingkod naman sa Panginoon. Tapos yung paglilingkod natin, para ayun yung mabangong samyo. Burnt offering above. It is a service by the grace of God and will be a sweet and pleasing aroma to Him. Nakuha nyo? Kaya pag naglilingkod tayo ngayon, whatever ministry that you have, siguro ang ministry mo ngayon ay katulad dito, no? May ministry tayo sa online. Siya ang si Brother Hiner at yung team nag-aayos ng ating preparations dito sa Zoom. Diba? May mga kapatid tayo na silang gumagawa ng ating mga posters, videos. Nakuha nyo, yung service yun. Pero marami sa inyo rito mga small group leaders. And you know what? What you are actually doing is a sweet aroma. When you serve in small group, when you serve in the ministry, actually God is happy. Parang mabangong samyo yun, no?
Christians are to live a life well pleasing to God. Of course, kasama dun yung holy life. Okay? So that's the second, meal or grain offering. Yung pangatlo ay yung tinatawag na peace offering. Peace offering. Ngayon, ang peace offering was still an animal offering, pero ito kakaiba. Hindi ito sinusunog ng buo. Kasi yung burnt offering sinusunog ng buo. Ito, yung peace offering, hindi siya sinusunog ng buo. Actually, the animal was divided and offered with the fats and internal organs. Yung kanyang taba at yung internal organs, yun yung sinusunog. Pero yung best part, siguro yung pigi, yung liempo, yung best part ng hayop, binibigay yun sa pare o sa priest. Nakuha nyo? Yun yung kanilang yung kanilang offering. Now, we call that peace offering. Para saan yung peace offering? Well, basically, this is for ito. The animal, let me just read it to you. The animal was divided and offered with the fats and internal organs burned on the altar, but the best part, such as the shoulder and the breast meat, were separated and they were given for the priest to eat. Now, the sharing of the animals depicts the communion that we Christians, tayo mga Kristiyano, ay dapat tayo, we actually can enjoy the communion of God. Why? Because we are priests. Nakaka nyo? So, yun ang peace offering. Now, meron pang another offering, bago yung another offering, yung first three offerings actually, yung burnt offering, yung grain offering, tsaka yung peace offering, they are voluntary because we are saved and consecrated to Him. We serve Him sinlessly with the power of the Holy Spirit, and we will have peace with God and closeness with Him. Hence, lahat ng yun, nagpapakita ng kung anong ginawa sa atin ni Jesus. Yung burnt offering, binayaran yung lahat ng ating kasalanan. Yung grain offering, binanal tayo. Tapos yung peace offering, ngayon, meron na tayong kapayapaan sa Panginoong Diyos. And so therefore, we can enjoy actually serving Him as priest. Ang tawag sa atin, royal priesthood Naka nyo? So, hence, the offerings are voluntary, and this means that you do it as and when you feel like doing it. However, the next two offerings are not voluntary. May dalawa pang offering. Ano yun? Ito yun, yung sin offering. Sin offering. Okay. The sin offering, let me read it to you. This offering was made when one committed an unintentional sin. Kung meron kang nagawang kasalanan na hindi mo sinasadya, so may sin offering. O may ginawa kang kasalanan. This is actually the animal here was slaughtered and the internal parts and fats were offered on the altar, but the dead animal was brought and burnt outside the camp. So, sinusunog, yung internal organs niya, ino-offer sa altar, pero yung katawan nung animal sinusunog sa labas ng sabi rito, they are being slaughtered and offered. The dead animal was brought and burnt outside the camp, sa labas ng kampo. Nakuha nyo? Well, this is actually a picture of Jesus Christ. Jesus Christ carried actually all of our sins outside the camp. Ano yung outside the camp? Sa labas actually ng Jerusalem, di ba? Now, Jesus' crucifixion actually was carried out in the Mount, naalala nyo, Mount Moriah. Ang tawag natin Calvary eventually. Today, now instead of tayo ngayon, dahil si Jesus inoffer niya na yung sarili niya
sa labas ng camp sa Mount Moriah, which actually eventually called Calvary. Ngayon, hindi na natin ginagawa yung pagsusunog pa ng sin offering because Jesus Christ actually did it once and for all. Nakuha nyo? Instead, ang ginagawa natin, pag nagkakasala tayo ngayon, we still come to God and confess our sins. And just remember what Jesus Christ did for us. Si Jesus Christ ang naging sin offering natin. So that's the fourth offering. Burnt offering. Okay, number 5. Number 5, yung trespass offering. Yung trespass offering, let me read it to you. This was offered when someone sinned in not paying. For example, he did not fulfill a vow. Halimbawa, may isang tao na nangako. Tapos hindi niya tinupad yon. Pag hindi niya tinupad yon, magbabayad siya. At yung halimbawa, sample lang, no? Nangako siya, mag-donate ako sa templo, halimbawa ng dodonate ko yung 2 hektarya ng aking lupa. Tapos hindi ko natupad dahil may nangyari. Ngayon, ang gagawin ko, babayaran ko yun ng pera. Tapos may 20% na tubo. Plus 20% over. Nakuha nyo, doon sa hindi niya naibigay, ang tawag doon restitution. Nakuha nyo, kasi nagkamali siya, nagkasala siya. Hindi niya tinupad yung kanyang sinabi. So that's a trespass offering. Nakuha nyo. Tayo mga Kristiyano, hindi porke pinatawad na tayo ng Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan, kapag may nagawa tayo, halimbawa nagawa natin na hindi tama, hindi ibig sabihin na wala tayong hindi tayo magbibigay ng restitution. Halimbawa may naloko ka, pabayaran mo pa rin yun. You have to pay that. Nakuha nyo? Kasi yun yung palatandaan ng totoong nagsisisi. Do you get what I mean? Nakuha nyo? At kung maaari, makapagbigay pa nga tayo sa kanila ng ng over, di ba? So basically, now, after the 5 offerings sa Leviticus, mababasa nyo rin yung 5 types of 7 types of feast actually. Pero bago yun, lang muna natin. I-summarize natin yung 5 offerings sa Leviticus. Number 1, burnt offering. This is to consecrate ourselves to God. Nakaka nyo? To consecrate and give yourself, we give ourselves to Him. Yun yung burnt offering. Yung meal offering naman, ito ang ibig sabihin nito, we serve Him in purity. Yung meal offering. Yung peace offering, letter C, hindi ko na highlights. Ang ibig sabihin niya, we come and have communion with God. Okay? Letter D, sin offering. Ito naman yung in the events we sin accidentally, we can come to God and confess our sin. And now, today, actually using 1 John 1:9, di ba? So that our fellowship with God can be restored. Lastly, yung trespass offering, we have to make restitution and ask for forgiveness. Kung nakagawa tayo in the past ng mga mali, yung mga dapat ayusin, yung mga kailangan bayaran pa rin natin. So that's called restitution. Okay. So now, we come to the 7 Jewish feast days. Sa buong Leviticus, tinatalakay din ito ng Panginoong Diyos. Ngayon, there are 3 times actually where a male Jewish comes to Jerusalem. Ngayon, itong 3 major na ito, binubuo ito actually ng 7 pista, no? Feast, 7 feast. Yung first 3 feast, magkakasama. Back to back yan. Isang punta yan. Kumbaga, yung first 3 feast kasi magkakasunod na araw yan. Pupunta sila sa Jerusalem. Tapos yung second season na pupunta sila ay yung pang-4 na feast o yung 4th feast. That's happening after 50 days nung unang-unang gathering nila. Okay?
Pagkatapos, after that, yung third gathering actually ng mga Hudyo, ng mga lalaking Hudyo, ay on the 7th month. At yung tatlong feast, last 3 feasts, is happening actually during the third visit. So ulitin ko, no? Ang mga Hudyo, may 3 bisita sila na ginagawa, major visits sa Jerusalem. Ang unang visits, may 3 pistahan. Tapos yung pangalawang visit, after 50 days, may isang pista again. Tapos yung panghuling visit nila sa isang taon na major, 3 pista na naman ang magkakasunod. Nakuha nyo? Ngayon, ang lahat ng ito actually ay type of what Jesus Christ did to us and will do. Picture ito ng kung anong ginawa ni Jesus sa atin at kung ano ang gagawin niya sa ating mga mananampalataya. Itong first 3, tsaka itong pang-4, actually, nangyari na sa atin. Mamaya papaliwanag ko. Tapos yung huling 3 pista na nilalarawan ay mangyayari pa lang sa atin na gagawin ni Jesus. Nakuha nyo? Meaning, these are actually literal feasts na nangyayari sa Jewish calendars, sa mga Hudyo, ano? Pero ito may implications, so may picture ito na kung ano ang implication nito sa buhay Kristiyano. Okay. Para mas maliwanagan natin, ituloy natin. Okay. Now, ito yung mga ito yung pitong pista na dinaraos ng mga Hudyo. Una, ang tawag niyan ay Passover. Ang Passover ay nangyayari sa unang buwan ng mga Hudyo. Ang tawag nila sa buwan na yun ay Nisan. Okay? Pagkatapos niyan, yung Passover. By the way, ang Passover, nagsimula yan nung ilabas ng Panginoong Diyos ang mga Israelita sa Egypt. Naalala nyo? Naalala nyo, naka-ready sila noon. Nung time na yon, ang anghel ng kamatayan ay nag-pass over sa kanila dahil may dugo yung kanilang mga tahanan. Pero yung mga Ehipsyo, hindi sila na-spare kasi wala silang dugo. Nakuha nyo? Pagkatapos doon ng Passover, may dala-dala sila actually, yung mga Israelita, may dala-dala sila na mga tinapay. At yung tinapay na yun, wala yung libadura. Nakuha nyo? Okay. Now, pagkatapos nila ng Passover, nagse-celebrate sila ng unleavened bread. Ito, they call it Holy Assemblies because they assemble and they eat actually bread without yeast. Hindi ito pinaalsa. So inaalis nila yung mga lahat ng pampaalsa during this season. Tapos naalala nyo nung pumasok lumabas na sila, eventually ang kasunod na in-institute ng Panginoon na pista ay yung first fruit. So magkakasama actually ito, Passover, unleavened bread, tsaka first fruit. Dito sa first fruit actually, ito yung time na kung saan ang mga Israelita, they are in the season of harvesting. Nakuha nyo? Yung mga nauna nila o yung mga first fruit nila na na-harvest, inaalay nila yun sa Panginoong Diyos. And they are celebrating those. So Passover, unleavened bread, tsaka first fruit. Pagkatapos nun, after that, 50 days after that, they actually celebrate the second gathering. This is actually one of the most attended happenings in Israel. So ang tawag diyan ay the Feast of Pentecost or Feast of Weeks. Okay? Nangyayari daw yan in the month of September, October. Now, from the Jewish viewpoint, itong 7 na ito, kasunod pala niyan yung Feast of Trumpets, Day of Atonement, at saka Feast of Tabernacle or Booths ang tawag natin. Okay. Now, itong lahat na ito,
sa Jewish viewpoint, these 7 feasts actually fits to their agricultural year. Meaning to say, nakatapat ito sa pangyayari na kung saan naka-align sa kanilang pagtatanim sa pag-harvest, agricultural life. Now, the first gathering was held in April, which was also the Passover. Yun, April nangyari yun. Nisan ang Jewish calendar nila. Now, April is the first month of the year of the Jewish calendar. So, sa atin, ang first month natin ay January. Pero sa mga Hudyo, Nisan, which actually natapat sa April natin. Now, 50 days later, at the end of the harvest, they held 4th feast in the second gathering, and they come together again. Itong feast of Pentecost. Actually, ito yung natapos na yung harvest nila. Nakuha nyo? And so therefore, nag-gather uli sila, nagpapasalamat uli sila sa Panginoon. Then, in the 7th month of the Jewish calendar, they would hold their third and last gathering. Ano yung third and last gathering nila? Yung Feast of the Trumpet, Day of Atonement, saka Feast of the Tabernacle. Nakuha nyo? So, ano ang significance niyan? Anong significance niyan? Next slide tayo. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito po yan. Naghanap talaga ako ng illustration para mas maintindihan natin. Yung Nisan, which is the first month of the Jewish calendar, natatapat naman yan sa atin sa kalagitnaan ng March and April actually. Nakuha nyo? Ang tawag nila dyan, ayan, tatlong feast. Passover, unleavened bread, saka first fruit. Now, after that, 50 days, they are going to celebrate. They will come back again to Jerusalem and they will celebrate the Feast of Pentecost or Weeks. Ito naman, natatapat naman daw ito ng May hanggang June. Okay? Then eventually, after 7 months, ito naman, Feast of Trumpets, Feast of Tabernacles, tsaka yung Day of Atonement. Tatlo yan. Natatapat naman yan sa September hanggang October. Nakuha nyo? Yan yung basically 7 pista na nakasulat sa Leviticus. Okay? Now, let me read to you some insights about Feast of First Fruits. Saan yung first fruits? Dito yan sa Nisan. Sabi dito, this was the third feast in which held on the third day of the Pentecost. It was actually to celebrate their escape from Egypt. This feast was to thank God for the first harvest. Dito, nag-harvest sila. Then, their first fruits actually, first harvest of first fruits saka grain. And this also signifies, actually, sa natin, sa belief natin bilang Kristiyano, kung ililink natin kay Christ, this signifies actually the resurrection of Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ kasi yung first fruit. Naalala niyo? Yung Passover, naalala niyo kung kailan namatay si Jesus? Namatay siya during the Passover. Di ba? Eventually, after 3 days, what happened? Nabuhay siya. Nung nabuhay siya, yun yung pista ng first fruits. After 3 days. So, magkakasunod yan Passover, unleavened bread, tapos first fruits. Eksaktong-eksakto. No? Nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, that was the Feast of First Fruit. Okay? So what does it mean? It signifies new life actually for us Christians and a born-again life. Now, in Leviticus 23:15 to 22, binabanggit naman doon yung harvest of the first fruit. Continuation ito actually, yung 7 weeks. 7 weeks, di ba? Nag-first harvest na sila. Tuloy-tuloy yung kanilang harvest.
Tapos sa pagtatapos ng kanilang harvest, ang tawag naman nila doon ay Feast of Pentecost. So nagpapasalamat uli sila. So parang sa pasimula ng harvest, nagpapasalamat na sila. Tapos sa katapusan ng kanilang harvest, nagpapasalamat naman sila. Eventually, magtatanim na naman sila. So nakasama siya sa agricultural calendar talaga nila. Now, listen to this. So while the law was the Old Testament covenant which Israelites could not keep, the Holy Spirit is given in the new covenant which gives us the power actually to fulfill the law. At Mount Sinai, the Jews broke the tablets in his anger. Moses actually broke the tablet sa galit niya, di ba? But on 3,000 died on that day and Moses broke the tablets in his anger. But on the Pentecost day, actually, kailan nangyari yung Pentecost Day? Acts chapter 2. Naalala nyo? Kung sa time ni Moises, nung binasag na yung tablet, yung Ten Commandments, pinasunog niya, pinadurog niya, pinainom niya sa mga tao, 3,000 yung namatay. Dito, sa time ng Pentecost, sa New Testament, naalala nyo, yung Holy Spirit bumaba sa mga Kristiyano. After that, ano nangyari? 3,000 actually naniwala nung si Peter ay nag-preach. Kakatuwa, no? Parang may parallel, no? So, may mga parallelism. Now, ito yung ilan sa mga, makikita nyo rito yung sinasabi kong parallelism, no? Sa Passover, that is a parallel of Jesus Christ's crucifixion. Sa unleavened bread, that was the parallel of Jesus Christ's burial. Kasunod na araw yun eh. Yung first fruit, actually the parallel of Jesus Christ's resurrection. Nung ikatong araw. Ano yun? Tapat na tapat yun sa Feast of the First Fruits. Tapos, after 50 days, alam niyo nangyari? After 50 days, pinadala ni Jesus yung Holy Spirit. And that was actually at the time of Pentecost. Parehong-pareho. Akanyo, itong tatlong pista na ito, yung parallelism niya nangyari na sa atin. Kung si Jesus ay napako, nilibing, nabuhay na muli, at ang banal na Espiritu Santo ay simulang bumaba o nanahan sa mga mananampalataya. Now, there are 3 more feasts. In the Jewish calendar, ano yung 3 feasts na yun? Ito yung the Feast of the Trumpets, the Feast, a Day of Atonement, and the Feast of Tabernacle. Now, theologians believe that these are actually parallel of what's going to happen. Kasi yung trumpet, Feast of Trumpet, naalala nyo ang sabi ng Bible, pagtunog ng trumpeta, kukunin ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, actually yung mga mananampalataya. And that is rapture. Nakala nyo? So yan yung mga parallel verses. Pwede nyong aralin, pwede nyong basahin. Now, sa Day of Atonement naman, ay this is a parallel of what's going to happen second coming. By the way, gusto ko i-clarify ito kasi dati nung bata ako mananampalataya, hindi ko rin, parang nalilito din ako rito. Iba po ang rapture sa second coming. Okay? Ang rapture ay kukuhanin ang mga mananampalataya, kukot up sila. Caught in the air, kukuhanin sila, tayo mga mananampalataya, mawala tayo, at imimit natin si Jesus Christ sa alapaap. Okay. Ang second coming po iba. Ang second coming, si Jesus Christ ay bababa dito sa lupa kasama ang mga mananampalataya. Nakuha nyo? Para gapiin ang kaaway. At sa Jewish Feast of Calendar, ang parallelism nun ay yung Day of Atonement, yung second coming ni Jesus Christ. Okay? Then eventually, yung third and last feast that Yahweh was asking for the Jewish, yung tawag ay the Feast of Tabernacles. Mababasa niyo po yan sa Leviticus. Yung Feast of Tabernacles,
is a picture of what's going to happen when Jesus Christ came sa second coming niya. Kasi ang kasunod ng second coming is that Jesus Christ is going to establish His millennium reign, 1,000 reign dito sa lupa. Ang kasunod niyan, syempre, yung God is actually will be living with us, no? He is going to live with us. So, that's a picture of millennium, yung tabernacle, Feast of Tabernacles. Kasi sa Feast of Tabernacles, pang ginagawa ng mga Hudyo, lumalabas sila sa mga bahay, tapos gumagawa sila ng mga kubol. Actually, na malapit doon sa tabernacle. Kumbaga pa, nananahan sila kasi ang tabernacle is the picture of God's presence. Nakanya. Tapos, during Feast of Tabernacles, yung mga tao, gumagawa sila ng mga kubol, ng mga bahay, palibot doon sa sa tabernacle. Nakanya. So that's the picture of a millennium when God's presence is here with us already. I mean, kapag nanahan na sa atin ang Diyos, tayo naman mananahan sa Kanya. Nakuha niyo? So, yun ang implication niyan. Yung tatlong pista nangyari na. Yung parallelism. Yung tatlo mangyayari pa lang. At alam nyo, pakiramdam ko talaga malapit na ito. Malapit na ang Feast of Trumpets o yung Rapture. Kaya wala na tayo dapat panahon na dapat sayangin. Kasi malapit na yan. Okay? Now, ang kasunod naman na major theme actually sa buong Leviticus is the tabernacle. Okay? The tabernacle. Well, tabernacle basically, kung mapapansin nyo, yung instruction kay Moises at sa mga Israelita, nasa sentro talaga ang nung naglalakbay sila sa disyerto, nasa sentro lagi ang tabernacle. Ano ibig sabihin niyan? Well, it signifies that God has to be the center of our lives. Tama nyo? Si God talaga dapat ang sentro ng buhay natin. So, that's the reason why yung tabernacle was actually in the center of the whole Israel. So, that's the significance niya. Now, ano yung mga parts ng tabernacle? Ito yan, no? Dito ay may kortina, by the way, nabanggit ko na to last week, pero banggitin ko ulit. Ang tabernacle may isang pintuan lang. Wala ka na ibang pintuang mahanap, which actually signifies yung buong tabernacle actually is dramatization of Jesus, of who Jesus is. Kasi dahil may isang entrance lang yan papunta sa presensya ng Diyos. And there is only one way actually going to God the Father, and that is Jesus Christ. Diba? John 14:6. So yan, isang entrance lang yan. Pagpasok nyo, makikita nyo yung altar. This is the brazen altar where the animals are sacrificed. Bago ka makapasok doon, sa altar muna kailangan may i-offer para maging katanggap-tanggap ka. Alam nyo tayo, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, sa Kristo, that's the only reason that we can approach God. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, diba? No one comes to the Father except through me. O eto, mga slaughter table dyan kinakata yung mga hayop. Tapos, ito brazen labor. Ito yung tansong langganang malaki. Hugasan talaga ng mga pari yan bago sila makapasok doon sa lugar ng kabanal-banalan. Tapos, ito na yung kanyang pinaka-tabernacle o templo. Ito yung mapa niya sa loob. Okay? Nasa east side, itong pintuan. Nasa silangan ito. So, isang pintuan, tapos altar of burnt offering. Dito sinusunog yung burnt offering. Tapos ito yung laver. Dito naguhugas ng kamay ang mga pare. Nakuha nyo? Alam niyo itong area na ito, tatlong pinto actually yan. Itong pinto na to, ito, saka ito. Alam niyo itong pinto na ito, ang tawag dito, sa pintong ito ay the way. Tapos itong pinto na ito, itong portion na ito, ang tawag dito the truth.
At alam niyo, yung nasa loob, itong pinto na to, ang tawag dito, the life. Wow! Sinabi ni Jesus yan, di ba? John 14:6. I am the way, siya ang pinto papasok. I am the truth, siya ang pinto ng katotohanan. And I am the life, siya rin yung pinto para makapasok ka sa kabanal-banalan. Grabe, no? Grabe. At ito yung mga nasa loob actually. Ito yung mga furnitures. Yung table of straw bread, itong table na ito. Ano daw nakalagay dyan? Straw bread. Alam niyo si Jesus Christ is the bread of life. This pictures actually Jesus Christ. Itong menorah, alam niyo itong menorah na ito? Ito yung candlestick, 7 candlestick. Ano yan? It pictures, kasi 7, perfect. At siyempre, anong dala-dala ng candlestick na yan? Light. Sabi ni Jesus, ano siya? I am the light. Diba? He is the light. Light of life. So, pagpasok mo naman dito, may makikita ka dito sa loob na altar of incense. Yung altar of incense actually where they put the incense o mabangong samyo. May mabangong samyo. That is actually a piece of furniture sa loob na kung saan siniset ang mood to worship God. Nakuha nyo? Alam nyo, that also actually pictures Jesus Christ. Jesus Christ is the only acceptable sacrifice so that we can come to God. Tapos merong dito? Merong naghahati. Ito kasi yung holy place at ito yung most holy or tinatawag nating holy of holy place. Alam niyo itong veil na ito, napakakapal. Napakakapal na tela. Nung namatay si Jesus Christ, nung sinabi niyang tetelestai, bayad na. Ano nangyari? Sa krus ng Kalbaryo, nung namatay siya, napunit itong napunit itong tela na ito. It signifies that now we can come to the Holy of Holies, we can come to God anytime because of the death of Jesus Christ. At sa loob, anong nandoon sa loob? Yung Ark of the Covenant. Ark of the Covenant actually is signifying the presence of God, the very presence of God. So, all of these things actually is a picture, an illustration of what Jesus Christ did for us. He is the way, He is the truth, He is the life. And He is the only way that we can come to the Father. Nakuha nyo? Sinira niya yung veil so we can come. Alam nyo kaya may confidence tayo that we can come to the Father anytime. And that is because of Jesus Christ. Okay? Now, teka, naghang yata ako. Ayan. So, yeah. So, that's it. So, what lessons on holiness can we learn? Tatlo lang gusto kong bigyan ng diin dito. Number 1, you will always read very firmly, God said to His people, be holy for I am holy. Meaning to say, because God is holy, He demands holiness from us. Hindi pwede na ang buhay natin, ipapamuhay natin ng walang kabanalan. Actually, ang ginawa niya, binanal niya na tayo. Niligtas niya na tayo, binanal niya tayo, pero inaasahan sa atin ng Panginoong Diyos na mamumuhay tayo sa kabanalan din. Pangalawa, you will also see the weight of responsibility in handling sacred duties. Grabe yung binigay sa mga Levita, sa mga pare. Naalala niyo yung 2 anak ni Aaron? Nagsindi sila ng apoy doon sa loob ng na hindi pinahintulot ng Panginoong Diyos. Nagalit ang Diyos, pinatay sila right there and then. Why? Kasi hindi pwede na sa sarili nating kakayahan yung paglilingkod. Especially that light actually pictures Jesus. Parang sinasabi, hindi pwede, hindi sa atin manggagaling ang kaligtasan natin.
Sa Diyos talaga. Nakuha nyo? That's why, very mabigat talaga, mabigat. Even sa mga sacred duties. Pangatlo, I would like to reiterate the importance of following God's instruction precisely. Alam nyo, very precise, specific yung mga instruction ni God kay Moses at sa mga Levita at sa buong Israel kung anong gagawin nila, paano nila gagawin yung pag-offer, pag-aalay, pag-attend sa mga pista. Very precise. So, what does it tell us? God is a holy God and God wants us to obey Him carefully. In fact, we have to approach God in reverence, buong paggalang. Buong paggalang talaga. Ang Diyos ay hindi basta-basta. Sobra siyang banal. Nakuha niyo? So, maging maingat tayo sa pag-approach sa Kanya, paglapit sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. We have to do our excellence actually. Now, I have just 2 small group discussion. Bago tayo mag-small group discussion, kung may tanong kayo, tanong nyo muna. Pero there are 2 questions. When you hear, be holy for I am holy, what kind of everyday choices come to your mind? At pangalawa, Leviticus describes the different sacrifices, sin, guilt, peace. Which one identify with your own story of needing forgiveness or experiencing restoration?